Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? At sa araw na ito, tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral sa Mateo chapter 22 verse 34 to 40. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po akong basahin ito. Ulitin ko po, Matthew chapter 22 verse 34 to 40. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ba ang pinaka mahalagang utos sa kautusan?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." At sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Amang nasa langit, dakila Panginoon ang iyong pag-ibig at habag. Salamat Panginoon sapagkat ikaw po ay nananahan sa pusong mapagpakumbaba. Inalalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Buksan niyo po, bigyan niyo po ng liwanag, Panginoon. At tanggapin ito, Panginoon, sa aming mga buhay sa tulong ng Espiritu po ninyo. At salamat, Panginoon, sa mga mensaheng ito, Lord God, na aming pong matatanggap. Magbibigay, Panginoon, ng kaaliwan, kapayapaan sa aming pong mga puso't isipan. At Lord God, ma-apply po namin ito sa aming pong mga buhay. Magbunga, Panginoon, at may angkop at may bahagi sa iba. Salamat po sa inyong pag-ibig. Kami po ay nabubuhay, Panginoon, dahil sa inyong pong biyaya. At kami po ay aasa, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal at habag sa aming pong mga buhay. We cannot do anything apart from you, Lord. That's why we need you, Lord God. We need you in our life. We thank you, Lord God, dahil hindi niyo po kami pinapabayaan at hindi niyo po kami iniiwan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, kung makikita po natin, napakabigat po ng requirements na ito. Ito yung sinamarize po ni Jesus Christ, yung almost how many laws na sinulat at pinag-aralan sa ilang taon, no? Pinag-aralan po ng mga Saduceo, ng mga Pariseo, yung Torah na tinatawag. Ano po yung Torah? Ito po yung book of law na mga libro ng batas o kautusan ng Diyos. Collection po ito ng mga commandments ni Lord kay Moises. So, makikita po ito sa Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, at napakarami po niyan ng mga batas. At ito po yung ino-observe na law ng mga Israelita. And until now, no, ito po yung tinatawag na Torah. Pero mapapansin po natin na sinamarize po ng Panginoong Jesus yung lahat ng mga batas na ito sa dalawa pong pangungusap, no? Ibigin mo ang iyong Diyos. Higit sa lahat, itong pinakaunang mahalagang utos na ibigin mo ang iyong Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sa pamamagitan po nito, makikita po natin kung ano po yung common doon sa lahat ng yun, which is the very foundation po ng lahat ng mga batas or lahat ng mga kautusan na binigay po ni Yahweh, binigay po ng Diyos Ama kay Yahweh. Makikita po natin sa sinabi ni Jesus Christ. Ano po yung nangingibabaw, mga kapatid? Love. Sa panahon po natin ngayon, no, sa gitna ng pandemya na ating pong nararanasan, mag-isang taon na po, no? At napakarami pong mga pangyayari, makikita rin po natin sa social media na labis na rin talaga ang nangyayari po sa hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo, kung papaano na po-provoke ang mga tao na gumawa ng krimen. Napakadali na lang pumatay, napakadali na lang natin na i-ignore yung mga relasyon,
no? Napakadali na lang nating na hindi na natin pahalagahan yung karapatan pantao. So nakakalungkot. So sa pangyayari ngayon mga kapatid, ano ba yung magiging role? Ano ba yung magiging layunin? Ano ba yung magiging tungkulin? Ano ba yung magiging papel natin bilang mga Kristiyano? Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita that heaven and earth will fade, but my words still remain. Doon sa habang palapit na ng palapit kasi ang natitirang araw, no? Konti na lang yung natitirang panahon sa kaaway natin sa si Satan, kaya gumagawa na siya ng paraan para makahikayat ng mga tao kanyang ipapahamak, no? Siya yung nagpo-provoke na gumawa ng mga kasalanan, at dahil sa nature ng tao, sa kanyang likas na kasalanan sa atin at napoprovoke tayo ng kaaway, nagagawa natin yung mga bagay na yon. At pero sa salamat sa Diyos na nakakilala po tayo sa ating Panginoong Hesus, nalaman po natin ang katotohanan at tayo po ay naging salt and light, naging catalyst po tayo ng mundo ito. That sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay naibabahagi din po natin yung pag-ibig na natanggap po natin sa Panginoon. So yun po mga kapatid, what is the role natin pong mga Kristiyano sa panahong ito? Hindi na po tayo lalayo sapagkat sa verse po na binasa natin, makikita po natin doon, love. We are called to be God's vessel. We are called to be the vessels of His love among people. Amen? Ano po ba yung pag sinabi po nating vessel? Ano po ibig sabihin ng vessel? Ito po ay sa Tagalog ay lalagyan. At sa dictionary po, sabi dito, vessel is a hollow container or a thing which is used to store, to hold a material. Kung meron po kayong lalagyan, katulad po nito, yan. Ito po ay vessel. Ito po ay isang lalagyan ng tubig. Okay? So pag nakakita po kayo ng pitchel, galing po kayo sa trabaho, no? At nakita mo may yelo sa loob tapos nagmo-moist pa sa labas, no? Iba yung response natin dito kasi ang alam natin kapag may ganito na may tubig na may yelo na nagmo-moist as uhaw na uhaw ka, refreshing nakikita natin. So yun. No, it is used also to protect and holds the material inside of it, no? Gaya ng tubig. Siya yung nagiging container, siya yung nag-reserve, siya yung nag-hold. It also represents the material which stored inside of it. At ito po ay nagiging simbolismo o nire-representa niya o pinapakilala niya kung ano po yung katangian or kung ano yung meron doon sa loob niya. Magbigay tayo ng halimbawa. Kapag nakakita po kayo ng Tupperware, siguradong ang ano niyo po, nagugutom kayo. Ano kaya yung laman ng Tupperware na to? Baka ito yung natirang ulam. Okay, ito yung pagkain, ganyan. So pagkain, no? So ano pa, school bag. So pag nakita kayo ng school bag, no, ano ba yung nasa isip natin? Ano na yung naglalaro sa ating isip pag nakita tayo ng school bag? Syempre, ina-associate natin to sa eskwelahan, sa studies, sa pag-aaral, sa mga gamit sa school para magkaroon tayo ng kaalaman. Pag nakita po tayo ng refrigerator mga kapatid, ano yung impression natin? Kung nakakita tayo ng ref, ano ba yung nire-represent niya? Ano ba yung sinisimbolize niya? Sinisimbolize niya pagkain. Store para manatiling sariwa yung mga pagkain na ini-imbak natin or ini-store natin doon yung kanya. So may purpose. Pag nakikita tayo ng magandang bahay or sabihin natin bahay, ano yung nakikita natin? No, meron ng pamilya sa loob. Okay? Pag nakita naman po natin yung Malacanang Palace mga kapatid, ano po yung nakikita natin? Nakikita natin, nagsisimbolize ito ng power, ng presidente, ng authority, no, ng Pilipinas. Sinisimbolize niya yung president. Pag nakakita tayo ng kabaong, ano yung nakikita natin? Siyempre, alam natin, meron yung patay sa loob. At pag nakakita tayo ng simbahan, ano naman po yung nakikita natin sa loob ng simbahan? No? Kung ito po ay mosque, usually ang mga nandito ay mga Muslim. Kung ito po ay
simbahan ni Kristo, Catholic or mapaprotestante man yan, nakita natin dito mga Kristiyano po. So, vessel represents the materials which stored inside of it. No? It become a symbol of that material. So tayo po mga kapatid, pag nakakita po tayo ng kapwa nating Kristiyano, pag nakakita po tayo ng isang Kristiyano, narinig natin na Christian siya, Christian din siya, or sa tingin natin, sa sarili natin, ano ba yung representation natin sa pagiging Kristiyano? Ano ba yung sinisimbolize ng pagiging Kristiyano? Nakikita ba natin sa buhay ng ating mga kapatiran? Nakikita ba natin sa buhay ng ating mga kapatid, ng ating mga magulang, or sa sarili natin? Kung ano yung sinisimbolismo, bakit ba ako isang Kristiyano? Ano ba yung purpose ko dito sa mundo? Especially ngayon, sa patindi na ng patindi, ang nangyayari sa atin. No? Ano ba yung role natin? Ano ba yung as a vessel, as a Christian, no, ikaw ay isang taga-sunod ni Kristo. Ano ba yung role mo? Naging taga-sunod ka lang ba ni Kristo dahil nakinig ka at tinanggap mo yung sinabi ni pastor, nag-amen ka, nag-in Jesus name ka, naging Kristiyano ka na ba? Ano ba yung dapat na sinisimbolize natin? Ano ba yung role natin as a Christian? Bakit tayo naging Kristiyano? Bakit tayo tinawag ng Diyos bilang maging Kanya? No? Sabi dito, sa Genesis chapter 1, makikita natin yun, verse 26, 27, and chapter 2, verse 9, that we are created in His image and likeness. Tayo po ay nilikha ayon sa larawan at wangis po ng ating Diyos. At bilang pong kanya pong bilang pong kalarawan at kawangis ng Diyos, God also infuses us, in-infuse din po niya. Hindi lang po yung kanyang itsura, no? Hindi lang po yung physical thing sa atin. Kaya tayo distinct doon sa mga animals. Kung hindi, nung nilikha tayo ng Panginoon, He also inilagay niya sa atin, ibinahagi din niya sa atin, pinamana din niya sa atin yung tinatawag na character, yung nature ng ating pong Panginoon. At ano ba ang Panginoon? God is love. Diba? Ang Diyos po ay pag-ibig. Amen? God created man in His image and likeness so that man would receive God as life and express God in all of His attributes. God is also a spirit. At meron tayong espiritu na galing sa Diyos. At meron po tayong kakayahan na pumili. No, binahagi niya sa atin yung kanyang character, may sariling freedom, may freedom, meron tayong right to choose. No, sabi nga sa Deuteronomy chapter 30, verse 15, "Today I have given you a choice between life and death, blessing and curse, but choose life so that you and your children might live," sabi po ng Panginoon. So, napaka-privilege po natin na hindi lang po tayo nilikha ng Panginoon, kung hindi in-infuse po niya sa atin yung kanyang character. Maging yung spirito na nagbigay ng buhay sa atin ay galing sa Kanya. Ikaw ay nagkaroon ng pag-iisip, ng kakayahan, umunawa, tumanggap, makinig, makiramdam, no? At meron ka rin kakayahan na i-express yung mga character na ito. Kaya nga sinabi that no man is an island. Kasi masasayang lang yung paglikha sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi walang magiging recipient nung character na yon. Kaya nga nilikha ng Diyos ang tao para maging recipient ng kanyang pag-ibig. Ganon din tayo sa ating level po. Yung minana po natin, yung in-infuse po sa atin ng character ng Panginoon, diba? Ibinabahagi din po natin yun sa iba. Kaya meron tayong tinatawag na relationship, no, relasyon. At sa pamamagitan ng relasyon, na ibabahagi po natin yung mga character na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. At ang pinakamahalagang katangian dito, sabi po ng ating Panginoon,
At ang sabi na rin po ni Paul, pinakamahalaga ay pag-ibig. Pinakamahalagang utos, pag-ibig. Kahit yung pangalawang utos, pag-ibig pa rin. No? Sabi ni Paul. Sabi ni Jesus Christ at sabi ni Paul, at sabi naman ni Paul, faith, hope, and love. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay pag-ibig. So going back, as a vessel, we ought to love God and love people because we are loving. No, God is love, sabi natin. At dahil dito, tayo rin po ay meron pong innate nature. Natural po sa atin ang umibig. Human life is all about relationships. We begin at birth and ends only when we die. Pero kahit nga po tayo mamatay, hindi pa rin nawawala sa atin yon. Nawawala lang yung earthly love, pero yung pag-ibig sa Panginoon, diba? Nandoon yun. We worship God sa kung saan man tayo pupunta. This is because that is how God created you. This is because that is how God created us. To be in relationship with Him and with one another. That's the original purpose of the Lord. Kung bakit ka nilikha. Para maging recipient ka ng kanyang character, ng kanyang pag-ibig, at ikaw ay maging recipient din at ikaw ay magbigay or mag-express, mag-give, 'di ba? Mag-deliver ng pag-ibig na 'yon, ng character na 'yon para makabuo ka ng isang harmonious relationship, ng intimate relationship. Wow! 'Yun yung pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon, yung pag-ibig. Amen? Yung pag-ibig. So that we can also love one another. Kaya nga sinabi niya sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because God loves us first. Sabi po, relationships are God-ordained. So, hindi po natin basta-basta babaliwalain ang relasyon kasi talagang nilikha ng Diyos si Eva para makasama ni Adan at magkaroon po sila ng relasyon. Nilikha ng Diyos si Adan para magkaroon po siya ng relasyon. So, enjoy po yung mga relationship natin. Amen? Kasi God-ordained po yan. So, bless the relationship of Adam and Eve. We need this for us to become happy. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay maging malungkot. That's why binigyan niya, in-infuse niya sa atin yung kanyang character. At naniniwala ang Panginoon at ako, ang bawat isa sa atin, na yung character ng Panginoon ay yung magdadala sa atin na ipinapakita natin sa karelasyon natin or sa ibang tao, yun po yung nagdadala ng tinatawag na harmony. No, kaya tayo nag-enjoy in both parties. So, we have the privilege and opportunity to enjoy the blessing of relationship with one another before sin enters. So, makikita ho natin dito yung pattern na nilikha ng Diyos si Adan at Eva. Nilikha muna ng Diyos si Adan para siya po ay magkaroon ng intimate relationship. At nung nabusog na ng Diyos, patuloy na binubusog ng Diyos si Adan ng kanyang pag-ibig, ay ibinigay naman niya si Eva para si Adan ay maipakita niya, maibahagi niya kay Eva yung pag-ibig na natanggap po niya sa Panginoon. Hindi po kaagad nilikha ng Diyos si Eva, bagkus nilikha po muna ng Diyos ang isang tao na si Adan na kung saan nagkaroon po sila ng intimate na relationship. At sa pamamagitan po ng prosesong yun na natanggap ni Adan yung pag-ibig ng Panginoon, dumating po sa kanyang buhay si Eva para po ang naranasan na pag-ibig ni Adan mula sa Diyos ay siyang maibahagi niya sa kanyang partner. Kaya nga, ang lagi nating sinasabi na pagpapasok po tayo sa isang relasyon, lalong-lalo na po sa buhay mag-asawa, lagi po merong third party. Hindi po, iba pong third party yung ibig sabihin dito. Ang third party po, yung third party po natin si Lord. Bakit? Kasi kung ano man po yung bagay na ibibigay mo sa iyong asawa, dapat ang pinagkukunan nito yung pag-ibig po ng Panginoon. Amen? At yung pag-ibig ng Panginoon, yun naman po yung mag-fulfill ng mga kakulangan mo sa iyong partner. Amen? Hingi ka sa Panginoon ng lakas, ng pag-ibig,
As people grew and grew, multiplied, the problems in relationship also increased greatly. So, mapapansin po natin yung pattern sa Genesis nung nilikha po ng Diyos si Adan at Eva at binusog po sila both ng kanyang pag-ibig. Pumasok po ang kasalanan. At sa pagpasok po ng kasalanan, napahiwalay po ang tao sa Diyos. At sa pagkahiwalay ng tao sa Diyos, namayani po ang kamatayan, namayani po ang kasalanan, nahiwalay rin po sila sa pag-ibig po ng ating pong Panginoon. No, nung nagkaroon po ng kasalanan ng tao, nahiwalay po siya sa pag-ibig ng Diyos. At ano po yung anong nangyari doon sa relationship ni Adan at Eva? Mapapansin po natin doon sa kwento, nung nagkaroon ng kasalanan ng tao, hinanap ni Yahweh si Adan. Take note, meron po silang intimate relationship. Pero nung pumasok po yung kasalanan, mga kapatid, anong nangyari? Hinanap ni Lord si Adan. Bakit niya hinanap? Kasi nahiya, nagtago si Adan dahil sa kanyang kasalanan. So nawala yung confidence ni Adan. Nawala yung kanyang confidence sa relationship niya with the Lord. Sa halip, napangunahan siya ng takot, napangunahan siya ng kaba, dahil sa kasalanan na mayani sa kanya. Hindi niya na-enjoy yung relationship kasi meron siyang pagkukulang sa Diyos. Guilt ang namayani sa kanya. And pansin din po natin yung nangyari kay Adan at Eva. No, binlame ni Adan si Eva. No? So nawala yung pagtanggap ni Adan doon sa babae. Sa halip ang ginawa niya, sinisi niya yung babae. Pinagtulakan niya na ikaw yung may kasalanan. No? So, nawala yung pagtanggap, nawala yung pag-ibig at that moment, no? At that period in their life. Pakita po natin pagpasok po ng kasalanan, nawala po yung pag-ibig na yon. At sa paglipas po ng panahon, no, dumating po yung mga Israelita as tinawag po ng Diyos at marami pong ginawa ang Diyos sa kanilang buhay at isa na nga po dito ay yung pinalaya po sila ng Panginoon sa kamay ng Ehipto. Si Moises po yung ginamit ng Diyos dito. At sa panahon pong ito, marami na pong mga issue ang kinakaharap po ng bayan ng Israel, no? Kaya naman umakyat si Moises sa Mount Sinai, tinawag po siya doon ng Diyos at ibinaba ni Moises yung kautusan ng Panginoon para sila po ay gabayan sa kung ano yung magiging pattern nila, ano ba yung mga batas na kailangan nilang sundin. At ito po ay nakakategorize sa tatlong section. Ito po yung ceremonial law, ito po yung civil law, at ito po yung tinatawag na moral law o yung tinatawag na Ten Commandments. Ang pinaka-purpose po dito ng Panginoon ay magkaroon po ng harmony. Kasi napakarami na po nila at nahihirapan din si Moises na i-gather sila na pag-isahin po sila. Kaya gumawa po ang Diyos, binigay po ng Diyos ang kautusan kay Moises para gabayan po ang bayan ng Israel. At ito po ay sa ilalim ng pag-ibig pa rin sa Diyos. Kaya nga sinamarize nga ni Jesus Christ yung 10 Commandments at ang kinalabasan is 2 commandments lang, love the Lord your God with all your heart. Ibig sabihin, yung foundation po nung kautusan na binigay po ni Yahweh kay Moises ay nasa ilalim po ng pag-ibig na kagaya ng sinamarize po ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya sa Matthew chapter 22 verse 37, no, Jesus came down to earth and He established the new covenant and summed up the entire law. Sabi po dito, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And love your neighbor as you love yourself. So yun po, no, mga kapatid, ang pinakamahalagang utos ay ang pag-ibig ng Diyos. At pakikita po natin na sa una pa lang, we are created in God's image and likeness. So, that man would receive God as life and express God in all of His attributes. Kaya tayo po ay tinawag na vessel of God's love. Amen? Kasi
Pag na-receive po natin ang kanyang pag-ibig, na-receive po natin yung kanyang character, in-infuse po yun sa atin ng Panginoon, yun po yung original purpose. Naglumalakad po tayo sa original purpose po natin. When we allow ourselves to become the vessel of His love. Amen? Kasi yun po yung ayaw na, yun po yung isa sa, yun po yung ninakaw sa atin ng ating kaaway, yung pag-ibig. Nung simula niyang tinukso niya si Adan at Eva, yun na po yung kanyang ninakaw. Yung ating confidence sa Panginoon and yung ating confidence sa mga relationships po natin. At isa po sa common na problema po ng mundong ito ay yung relationship. Nawawala po yung pag-ibig sa isa't isa. Patuloy pong gumagawa ng mga kanya-kanyang mga sariling desisyon na or kaya mga selfish ambition about isa, no? At nagre-reflect po ito sa kultura po. At nagre-reflect din po ito sa kung anong nangyayari sa mundo natin. Kaya nga, sabi nga po sa kanta, no, love unites. Talagang ang pag-ibig po talaga, ito yung nagbibigay ng pagkakaisa, yung nagbubuklod sa bawat isa. Sabi nga sa kanta na, sana pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa dito sa mundo. Amen? To become vessels of God's love who embodied His character and represent Him on earth. So yun po yung, bumalik po tayo. Ano ba yung magagawa ho natin sa panahon na ito, mga kapatid? Balikan po natin yung ating original purpose. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 16, we are created, we are called, we are created according to His. You are created for Him. You are created for His purpose. You are created for His agenda. You are created for His will. At ano po yung kalooban ng Diyos, mga kapatid? Ang kalooban po ng Diyos ay iparanas po niya sa atin ang kanyang pag-ibig so that we also express yung pag-ibig na to sa iba. Simple po, mga kapatid, pero yun po yung sum up ng sinasabi ni Jesus Christ, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. At kapag ginawa mo yun, no, ibig sabihin, kaya mo minamahal ang Diyos kasi nararanasan mo yung kanyang pag-ibig. You cannot give what you don't have. Kaya sinabi niya sa 1 John chapter 4 verse 19, ang pinakauna sa lahat, bago mo magawa ang bagay na ito, ay busugin mo yung sarili mo sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat hindi ka magkakaroon ng pagmamahal kung wala ka nito. You cannot give what you don't have. Hindi ka magkakaroon ng isang bagay kung wala ka nito. So that kailangan talaga na busugin natin yung ating sarili ng mga bagay na makadiyos, ng mga katangian ng Diyos. I-embrace po natin, yakapin po natin yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. At sa pamamagitan po nun, makikita po natin, hindi natin kailangan pagsumikapan, mga kapatid. I-enjoy lang natin ang pag-ibig ng Diyos at innate po yun sa atin because you are created according to His image and likeness. Lalabas po yan. Yung dating hindi ka ibig-ibig, minamahal mo. Yung dating hindi mo tinatanggap mo. Yung sobrang nanakit sa'yo, binuksan mo yung puso mo at muli mo siyang pinatawad. Amen? We are created in a very special way according to God's kind so that we may receive God as life, contain Him, enjoy Him, worship Him, live Him, and express Him. Pinaka-importante sa lahat. We have a capacity and ability to receive God by means of our spirit. And in our inner being, we inherit God's virtue so that God might express through us. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, we have a spirit that matches God's spirit. Meron po tayong espiritu na nagmamatch dun sa espiritu ng Panginoon. So, innate po sa atin na ipakita natin sa iba yung pagmamahal. Kasi yung pagmamahal na to, minana mo yan sa Diyos. Amen? Sabi pa nga po sa Ephesians chapter 3 verse 16, sabi po dito,
Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo in verse 17 sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. At dalangin ko na ang pag-ibig ang siyang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas-taas, kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Paano po tayo mapupuspos? Sabi po ng salita ng Diyos, nung tinatawag ng katangian, paano magkakaroon ng full expression, yung character, yung virtue na minana po sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi busugin po natin yung ating sarili ng pag-ibig ng Diyos. Simple po mga kapatid, pero malaman po yung sinabi po ng ating Panginoon. If you want to be God's vessel, love, yung vessel po ng ating Panginoon, kung gusto po natin maging recipient, kung gusto po natin maging vessel ng kanyang pag-ibig, kailangan po natin busugin ang pag-ibig natin, ang pag-ibig ni Kristo ang ating pong buhay. Sa gayon, patuloy magkaroon po ng full expression, yung katangian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong mga buhay, mga kapatid. Balik tayo sa tanong, ano ba yung role ko as a Christian? What is my purpose as a Christian? I am created for His purpose. Ako ay nilikha ng ayon sa layunin ng Diyos. At ang layunin ng Diyos ay para ako ay kanyang busugin ng kanyang pag-ibig, nang sa gayon, ang pag-ibig na aking naranasan ay maipakita ko din sa iba. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, even before the foundation of the world, before the Lord created the heavens and the earth, He chose us. He selected us so that we may conform to the image of Christ, His Son. Tayo po ay nilikha para po tayo ay pinili ng Diyos before the foundation of the world, para mag-conform tayo sa imahe ng kanyang anak. At paano po ipinakilala ng kanyang anak? Paano po pinakilala ni Jesus ang kanyang tatay? Si Jesus po ay mapagmahal, si Jesus po ay mapagpatawad, si Jesus po ay hindi nanghuhusga. Amen? Kapag lalo po nating nararanasan ng pag-ibig ni Jesus, we became more loving, we became more accepting, we became more forgiving every day. Each and every day, mga kapatid. Romans chapter 8 verse 29, sabi po dito, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Panginoon kung sino ang magiging kanya, at ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. That's our purpose, to conform the image and likeness of His Son, to become more like Jesus. Habang tayo po ay lumalakad, nakasama po at nararanasan po natin ang pag-ibig po ni Jesus sa atin. Sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 16 to 19. Mas lalo pong nagkakaroon ng full expression yung katangian ng Diyos sa ating pong mga buhay. At ang katangian ng Diyos na yon ay nakikita po natin sa buhay po ng ating Panginoong Jesus. Amen? At ano po yung susi doon? Busugin po natin ang ating sarili sa pag-ibig po ng ating pong Panginoon. If we allow ourselves to become His vessel, we live in a harmony. Ano po yung epekto nito kapag we allow ourselves to become the vessel of His love? We live in harmony with God, in ourselves, and in our neighbor. No? At dahil dito, because of this, no, ang perfect peace ng Panginoon ay lagi po nating nararanasan. Yun po yung sinasabi niyang perfect peace, yung shalom. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, how does love greatly express?
Ang pag-ibig ng Diyos ay lalo pong naipapahayag sa pamamagitan po ng pagbibigay. Nagkakaroon po ng full expression po yung pag-ibig ng Diyos sa pag tayo po ay marunong pong magbigay. In John chapter 3 verse 16, sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Hindi po naghihintay ng kapalit ang Panginoon. Gumagawa po tayo ng mabuti nang hindi po tayo naghihintay ng kapalit. Luke chapter 12 verse 32, no? "For where your treasure is, there your heart is." The greatest treasure of God is His flock, His people. Kaya nga, He loves His people unconditionally. Kaya sabi po ni St. Francis sa kanya pong panalangin, to be not loved but to love, to be not understood but to understand. We are not expecting na tayo po ay mauunawaan ng iba, but God expect from us tayo po ay sa lahat ng pagkakataon ay marunong umunawa. Hindi po tayo nag-expect that people will love us back, but God expected us to love people in behalf of us. Ini-expect tayo ng Panginoon sa lahat ng oras ay maging loving. Sa kabila na hindi natin natatanggap or na yung expectation natin na mahalin din tayo ng iba. Because love is greatly expressed in giving, mga kapatid. Pag nagbibigay ka, no, hindi ka tumatanggap. Pag nagbibigay ka, nag-e-express ka. In 1 John chapter 4 verse 19, God loved us first so that we love others. Hindi naman tayo magkakaroon ng bagay na wala tayo. Kaya nga, lagi natin busugin ang ating sarili ng pag-ibig ng Diyos. No? Nang sa gayon, ay hindi natin ganon i-expect sa iba yung mga bagay na hinahanap natin. Dahil nga, pero medyo mahirap din kasi nakatira pa tayo sa flesh natin. May mga bagay pa tayong gusto rin ng iba. Pero our end goal natin is to conform in the image and likeness of His Son. Hindi yung sistema ng mundong ito. No? Kung hindi ang sistema ng ating Panginoon. Sa sistema po ng ating Panginoon, it's always about giving. Masakit man tanggapin at mahirap man gawin, pero yun po yung katotohanan, mga kapatid. Pero hindi po tayo iniwan ng Diyos na wala. Hindi kanya iniwan na parang nauupos na kandila dahil lagi ka nalang nagbibigay. Sa halip, sa Diyos mo kasi nakikita yung pag-ibig na magfu-fulfill yun sa buhay mo. Na hindi mo na so much hinahanap sa iba. Na kahit na hindi ka minamahal ng ibang tao, ay natututunan mo pa rin silang mahalin kasi yung pag-ibig ng Diyos, yun siya nagpupuno ng iyong puso at buhay. Na hindi mo na ine-expect na palagi ka nalang mauunawaan ng iba. Bagkus, no, alam mo na merong nakakaunawa ng damdamin mo, which is the Lord. At kaya ikaw na ngayon yung nag-aabot ng pangunawa. Ikaw na ngayon yung nagpapakita ng pangunawa sa kapwa. 1 John chapter 4 verse 19, kaya natin nagagawa ang lahat ng bagay na ito. Yung sa tingin ng tao, masyadong idealistic, masyadong parang wala sa natural tendency ng tao. Pero hindi tayo nakatingin sa natural tendency natin na bilang tao, bilang flesh. Tayo po ay nakatingin sa ating natural tendency in line with God's purpose. At yung purpose ng Panginoon to become, na tayo po ay maging recipient ng kanyang character, na maging recipient ng kanyang pag-ibig, so that we might express yung kanyang character, yung kanyang fullness sa buhay ng mga tao. Amen? So, ang pag-ibig ay siyang bunga ng ating pagsunod at pagtugon sa pag-ibig po ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang binigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo, kung paano ko kayo minahal ay gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, nakikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.
Hindi natin kailangan pagsigawan na tayo ay mga Kristiyano, mga kapatid. Hindi natin kailangan ipangalandakan ay ilagay sa ating sa ating katawan ay sulat na tayo po ay Kristiyano at maglagay ng malaking cross para makita lang ng mga tao. Mag-pray tayo doon sa labas, sa loob ng simbahan, ganito, para makita ng mga tao na tayo ay Kristiyano. Sabi dito, we are great, tayo po ay nare-recognize na tagasunod ng ating Panginoon dahil nagiging recipient, nagiging ano po tayo, nagiging channel, nagiging instrument po tayo ng pag-ibig ng ating pong Panginoon sa iba. No? Sa pamamagitan ng pagmamahal na pinapakita po natin. At ang bunga po nito, kagaya po na nabanggit ko, and we live in a harmony in God's love. And in God, in ourselves, and in others. At kapag nangyayari yun, mga kapatid, nararanasan po natin yung tinatawag na shalom, yung peaceful life, yung worry-free life, nothing missing, nothing broken. Ano po yun? God will create rooms or spaces. Tingnan po natin sa John chapter 14. Ano po ba yung ibig sabihin ito? When we live in the fullness of God's love, sabi dito, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na shalom. Bakit? Kasi, simple lang, wala kang wala kang kaaway, marunong kang umunawa, marunong kang tumanggap, nagiging loving ka, nagiging more forgiving ka. No? At sa pamamagitan nun, no, na ipinapakita mo ang character na yon, nababawasan yung mga conflict na tinatawag. And then most of the time, yung mga problema natin, mga kapatid, aminin natin, yung mga mabibigat din natin ng mga problema, most of the time, ang bunga ito ng bunga ito ng selfish ambitions, bunga ito ng pride, no? Bunga ito ng misunderstanding. So, aminin na natin. Amen. At sabi nga po dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Ang kalooban po ng Panginoon ay hindi po tayo makaranas ng anxiety. At sinabi niya dito, paano naman, ano yung ino-offer ni Lord para hindi tayo makaranas ng anxiety? Sabi niya, do not be anxious. Anong gagawin natin? Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. At anong gagawin ng Panginoon? Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi totoo ang sasabihin ko ba sa inyong papunta ko ron upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. So yung sinasabi po dito ng ating Panginoon, yung rooms, kung hindi po tayo kailangan mabagabag sapagkat sa tahanan ng Diyos, sa presensya po ng Panginoon, ay meron pong mga kwarto, meron pong mga rooms. Ibig sabihin po nito, God will fill out those spaces na hinahanap po natin sa iba. Kahit po na may misunderstand po tayo ng iba. Pero dahil tayo ay connected kay Kristo, meron pong room in our heart na pinifeel po ng Diyos na hindi na po tayo nag-expect na tayo po ay maunawaan at mahalin in return ng ibang tao because God is fulfilling that spaces in our hearts. That's why we became more loving. We became more lumalawak po yung ating pangunawa at madali po para sa atin ang magpatawad. So, rooms in our hearts, these are the state of mind, heavenly experience in present situation, present circumstances na nararanasan po natin. Even na parang walang justice na nangyayari sa ating buhay. At mayroon pong blank rooms or kailangan i-fill sa ating pong mga buhay. Ang Diyos po is willing to fill that room, that spaces in our hearts. At siya po yung magpaparanas nun sa atin. At dahil naranasan natin yung so much na pag-ibig ng Diyos na hindi natin kaya i-contain, na umaapaw, sumusobra,
In return, hindi tayo gumaganti. In return, hindi tayo nag-grant, hindi tayo nagrarant, hindi tayo wala tayong paghihiganti. Sa halip ang ginaganti po natin ay yung pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng ginawa sa ito ng taong ito, Lord, salamat dahil natututunan ko po siyang patawarin. Dahil naranasan ko yung pag-ibig mo, naranasan ko yung kapatawaran mo, naranasan ko yung biyaya mo. Kaya nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating pong mga puso. Amen? Nagiging more loving tayo at nagiging more forgiving po tayo. San lugar natin mararanasan ang room na yon? Sa bahay ng aking ama, sabi ng Panginoon. Maraming mga kwarto. At yung mga kwarto na yon, yun yung mga spaces, state of mind, spaces sa ating pong mga kalooban na kayang i-feel po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ano ba yung mga hinahanap natin? Bakit hindi nagkakaroon ng unity? Kasi may mga bagay na ine-expect ako na hindi nila kayang i-feel. Bakit hindi ko kayang magmahal at hindi ko kayang magpatawad? Ang hirap, Panginoon. Kasi meron kasing isang bagay na nawala sa akin na hinahanap-hanap ko sa kanya pero hindi naman niya ginagawa. Kaya hindi ko siya mapatawad. Pag ganun po yung ginawa natin, mahirap talaga mga kapatid. But I encourage you, let the Lord fulfill that hole, yung butas na yan. Allow the Lord to create beautiful scars. Amen. You have to accept that you are broken so that God, i-allow natin si Lord na i-fix tayo. Para tayo mga clay na hinuhubog niya sa kanyang palad. May mga times pa rin na sa kabila ng paghubog ng Panginoon ay bumabagsak tayo, nade-deform tayo, pero inaalaw pa rin natin ng Diyos na patuloy tayong hubugin ayon sa kanyang wangis at larawan para maging perfect masterpiece po tayo. Maging perfect vessel po tayo, maging perfect tayo na jar, lalagyan na hinuhubog po ng ating pong Panginoon. At makikita ng mga tao, ma-appreciate ng mga tao. Darating yung time na ma-appreciate ka ng mga tao. Hindi mo kailangan paghirapan yun. Hindi mo kailangan i-expect sa iba. Lakaran mo lang yung pag-ibig ng Diyos at patuloy mo lang ipakita yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Walang mahirap if you allow God. So it is impossible for us to experience this without Christ in our life because He is the only way to experience the Father. To experience the Father is to experience that peace, and to experience that peace, we have to also experience Christ. Kasi Jesus Christ, sabi niya sa John chapter 14 verse 6, He is the way, the truth, and the light. Sabi nga sa John chapter 15 verse 7, apart from me, you can do nothing. In John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, hindi rin ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong mga bunga. If we are connected to Christ, tayo po ay namumunga ng mga bagay na makalangit. So, tayo sa panahon natin ngayon, sa pandemyang ito, sa kaguluhan na nangyayari sa mundong ito, yung bunga ba natin ay nagre-reflect doon sa puno kung saan tayo nakaugat at saan ka ba nakaugat? Kung si Kristo, kung ang pag-ibig ni Kristo ang siyang ugat ng iyong buhay, alam mo na kung ano yung dapat na maging bunga ng buhay mo. If we became more accepting, we became more loving, we become more forgiving, we become more merciful, we become more understanding, we become more kind, we become more peaceful lover, we become more faithful, we become more generous, we become more kind, more honest, etc. Mas lalong nananagana sa mga bagay na ito, no? Sabi nga, John chapter 13 verse 35, people will know that you are truly my disciples if you love one another. So, maging vessel tayo. Pag nakita ba tayo ng ibang tao, ano ba yung impression nila sa atin? Sinasabi ba nila, ay, Jesus name ka ba?
ganito naman yung ugali mo. Yun ba yung naririnig natin? Sana hindi gano'n kapatid. Sana ang naririnig natin, uy, Kristiyano yan. No? Masayahin yan. Ay, ano yan, ah, mapagpatawad yan. Ay, punong-puno ng pag-ibig yan. Punong-puno ng kapayapaan yan. Masaya pa rin siya sa kabila ng maraming problema. Amen? Na nakikita na-appreciate ng mga tao. Nakikita nila, sumasalamin sa atin yung pag-ibig ng Diyos sa ating po mga buhay. As a disciple of Christ, we have to become more like Him. Yun po yung pinaka-end goal. We become a living vessel that embodied His character. Amen? Allow God to fix that brokenness in you. At hayaan mo na i-feel ni Lord yung mga bagay na hinahanap natin sa ating buhay para maibigay po natin yung ating sarili ng buong buo sa iba with no reservation. Hindi po natin kailangan expect ang iba to love us back as we are expecting, to understand us as we are expecting. Sa halip, hinahanap po natin ang mga bagay na ito sa Diyos na siyang nagkukumpleto at nag-fulfill ng mga bagay na ito sa ating buhay. At pag ginawa po natin yun, no, makikita na lang natin ang ating sarili na na-enjoy po natin yung relasyon po natin sa iba. Sapagkat pinapakita po natin yung kabusugan natin, yung pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga buhay. Nawa mga kapatid, sa panahon na ito, makita at mag-reflect po sa atin yung true nature of our calling. At ano yung true nature ng ating calling? That we are created to become God's vessel. Amen. Salamat po sa inyo. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang amang nasa langit. Salamat Panginoon sapagkat na-refresh po kami Panginoon sa tunay naming pagkatawag. It is not, Lord God, to be loved, but to love is not about to be understood, but to understand. It's not about, Lord God, that we are forgiven, but to forgive one another. At salamat Panginoon sa pag-ibig na amin pong nararanasan na bumabalot po sa aming mga buhay sapagkat ang pag-ibig na ito na nanggagaling sa iyo ang siyang nagpupuno ng mga kakulungan sa aming pong mga buhay so that we might experience or express ourselves ng buong buo at walang reservation sa iba. And people will know, Lord God, that we are truly your followers, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lagi niyo po kaming busugin ng pag-ibig na ito. Na sa gayon ay patuloy po namin na ibahagi at naibigay sa iba. Wala na po kaming ibang hinahangad, Panginoon, kung hindi na lalo ka namin makilala at lalo pong magkaroon ng expression si Jesus sa aming pong mga buhay. At sa panahon na ito, Panginoon, na talamak ang kaguluhan, sobrang, Lord God, gulo na nangyayari sa amin. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na maging liwanag kami sa kadilimang bumabalot ng mundo ito. Sa pamamagitan ng pag-ibig na nagmumula sa inyo, that is expressed in our lives. Maraming salamat po sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid.